Lord, wala pong imposible sa iyo. You are the God of miracles. You are the God who performs signs and wonders and miracles. You are the one who answers our prayers. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. We trust in you all our days. We thank you, Lord. Would you please open your eyes, look at me here. Let us declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Good morning. Excited ba tayo ngayong araw na to? Yes. Kung mayroon man pong excited, ay higit ang Lord na excited na i-bless niya ang kanyang mga anak na nagbibigay ng papuri at pagsamba sa Kanya. He is the number one excited every time we worship His name. Hindi po kontento ang Diyos sa pagpupuri ng kanyang mga anghel. I just want you to know that. Sapagkat nung nilikha ng Diyos ang mga anghel, nilikha lang sila para sa isang certain na gawain. Ngunit pagdating po sa tao, nilikha niya ang tao para mag-multiply. Yan ang reason kung bakit nainggit si Satanas. Nainggit si Lucifer dahil hindi sila pwedeng mag-multiply. Pero nung ang tao ng likhain ng Diyos, ang utos niya dito, go and multiply. Praise God. At sila din po ang sinabihang, okay, subdue the earth. Pangunahan ninyo, pangalagaan ninyo ang mundong ito. Subdue the earth, meaning, hey, kailangan nyo itong pagandahin. I-manage ninyo itong mabuti. Alright. So anyways, ang ating pong pag-aaralan po ngayon at ang ating pong mensahe ay spin around joy. Magdiwang sa galak, in other words. Hindi po yung magpaikot-ikot, kundi magdiwang sa galak. Dahil ang ating pong buong topic ngayon pong month ng February, it's all about joy. Kaya kung napansin ninyo mula doon sa first Sunday, second Sunday, ngayon po yung third Sunday, it's all about joy. It is because ang kailangan ngayon ng tao ay kung paano siya magiging masaya, kung paano siya magkaroon ng iba yung kagalakan. Sapagkat kung titignan natin ngayon ang situation ng ating pong paligid, bansa at mundo, it's really uncertain. Wala pong katiyakan. Pero ang Diyos ay meron pong katiyakan siyang binitawan sa atin. Ang pangako ng Diyos sa atin, He will never leave us nor forsake us. Amen? Kaya hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Sa lahat na nanonood ngayon ng FB Live sa iba't ibang part ng mundo, yes, isang good morning from here and good evening sa inyo dyan sa part ng America, sa Canada, at early in the morning naman sa iba't ibang part ng Europa. And for the whole Asia hanggang Australia, good morning sa inyo pong lahat. Alright, pwede po bang makita sa kauna-unang pagkakataon ang mga kamay ng mga first-timer? Yung mga ngayon lang po nakarating dito po sa J1. Yes, welcome sir. Welcome, 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 welcome to the J1 family. Welcome, welcome. Ako po si Bishop Art Gonzalez, the head pastor of the church. Welcome ko po kayong lahat. And rest assured na sa inyo pong pagpapatuloy sa pagsamba sa Panginoon, ang Diyos ay may ginagawang magagandang bagay sa inyo pong mga buhay. At may gagawin siya maganda, tiyak. Sapagkat ang Lord natin, ang Panginoon Jesucristo, ay natutuwa sa bawat mga taong inuuna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang kanilang mga pangangailangan ay kanya itong idaragdag. Praise the Lord. Open your Bible with me sa book of Zephaniah chapter 3, verse 14.
Ang sabi niya, shout for joy, O daughter of Zion. Shout in triumph, O Israel. Rejoice and exult with all your heart, O daughter of Jerusalem. At sa Tagalog, ang sabi niya, umawit ka ng malakas, lunsod ng Zion. Yes, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lunsod ng Jerusalem. Bakit kaya ito'y iniutos ng Diyos sa atin na mangagsigawan sa galak? Ang mga bansang ito, ang mga syudad na ito, ang mga lugar na ito. Ang tinutukoy po niya dyan, mga minamahal, the people. Ang mga tao ay mangagsigalak, mangagsisigaw ng papuri at pagsamba sa ating Diyos. Dahil ang totoo, gusto ng Diyos na pasalamatan natin siya. Ang tanong ko ngayon kayo ba'y nagpapasalamat sa Diyos o inaalala niyo ba ang Diyos kapag kayo ay tumatanggap ng mga blessings? Kayo ba ay masaya at nagtestify sa maraming mga tao that the Lord blessed you? Actually, yun ang totoo. You need to testify God's goodness in your life. Alam niyo, maraming mga tayo nabibigatan sa buhay. Pero ang tanong kong, nabibigatan ka ba ng mga pag-aalala? Kung nawala ang iyong kagalakan at nabibigatan ka, isasalang-alang ang salitang magalak. Magalak. Ang ibig sabihin ng kagalakan ay kasayahan sa iyong damdamin na paikutin sa galak upang maalis ang kabigatan. Kailangan mong hanapin muli ang iyong kagalakan. Ang sabi ng Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Bakit po mayroong salitang rejoice in the Lord always? Magalak ka palagi. Dahil ayaw ng Diyos na malungkutin ka. Ang isang tao na lagi pong nalulumbay, siya po ay magiging masasakitin. Ang kanyang mismong, ang kanya pong blood ay magkakaroon ng tinatawag na loneliness. Ang tawag po dyan ay blood cells. Do you not know na mayroon po tayong 8 billion cells? Ang 8 billion cells mayroon tayo, lahat yan ay mayroon pong memories. Kung ano ang naririnig nito at kung ano din ang ikino-confess ng mismong tao, yun ay naririnig niya lahat, nararamdaman niya. Kaya kapag ikaw ay nagsimula ng malungkot, ayon sa science, nagsisimula na pong mamatay ang mga blood cells mo. Ngunit kapag ikaw ay masaya, nagmo-multiply sila. Yan ang reason kung bakit mayroon pong mga tao din na komedyante kung paano pasayahin din ang mga tao. Ngunit yun po ay pansamantala. Yung iba naman hinahanap nila ang kanilang kasiyahan sa sugal, sa alak, sa bisyo, at iba't iba mga barkada. Ngunit nalilimutan nila kung paano hanapin talaga ang tunay na kagalakan sa buhay. And there is only one thing that men could reach that joy, or could have that joy, walang iba kundi ay ang ating pong Diyos. Bakit ang Diyos ang pinag-uusapan? Dahil siya ang may likha sa iyo at sa akin. Bakit Diyos ang pinag-uusapan? Dahil siya lang ang nakababatid ng katapusan ng simula. Na kapag ang buhay ng isang tao ay sa Diyos iniasa at patuloy na nagtitiwala, ang Diyos ay masaya na ang taong yan ay pagpalain niya. You understand? Yes, pagpapalain ng Diyos ang tao na nagtitiwala sa Kanya. Isipin mo kung nanalo ka sa isang game show. Halimbawa, sa may malaking premyo, sigurado mapapatalon ka, di ba? Pero ito po ay hindi po nanalo sa sugal, ha?
Dahil hindi ko ini-encourage ang sino man na magsusugal kayo. There is always loneliness in gambling. Ang dami pong nasirang buhay dahil po sa sugal, sa alak. At wala pong nanalo kailanman sa sugal para sa inyong pong kaalaman. Dahil pag nanalo ka ngayon, malungkot naman ang mga natalo. Kaya, malungkot pa rin. At sa darating na mga araw, na mamamalayan mo na lamang ubos na ang kabuhayan mo. Marami akong kilalang mga tao na dahil po sa ang kagalakan daw nila ay ang term pang ginagamit dito ay diversion o diversion. Yan, yun daw po yung kanilang mga pastime nila. Pero hindi totoo yun na pastime lang nila yon, kundi yon ang siyang bisyo na napapabagsak ng kanila pong buhay, na isasangla na ang lupa't bahay hanggang sa nawawalan na ng lupa't bahay na ngayon ay squatter na sila. Why? Because of vices. Now, ano bang dapat natin gawin para tayo ay magkaroon ng mga kagalakan sa buhay? There are some illustration na dapat natin pong malaman ngayon ay that we can have spin around joy in the Lord by following manifestation. Number one, para kayo magkaroon ng kagalakan sa buhay, God's name is upon you. Gusto ko po malaman mo ito na ang Diyos, ang pangalan ng Diyos ay nasa sayo. Bakit nasa sayo? Kung naniniwala kang si Lord Jesus ang Diyos mo, praise the Lord. Yan ang dapat na panghawakan mo. Ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. You have the new identity. Nung ikaw ay na-born again, nagkaroon ka ng bagong identity. Ano yung identity mo? Naging Christian ka. Bakit hindi pa ba ako Kristiyano? Noong ako ay bagong silang Bishop Art, ako naman ay napabinyagan. Listen carefully. Ang Christianity ay hindi nagsisimula sa tinatawag na baptismal. At hindi rin po ito nakukuha na pag Christian ang iyong mga magulang ay automatic Christian ka. No. Kundi ang Christianity ay nagsisimula sa buhay ng isang tao kapag tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Na kapag ipinahayag ng kanyang labi na si Jesus ang kanyang Panginoon, tinalikuran niya ang kasalanan, tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay, doon nagsimula ang kanyang pagka-Kristiyano. Yes, kaya nagsisimula po ang iyong bagong identity, bagong pagkatao. Kaya ang sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, siya ay pawang bago na. By the way, nakikinig po ba kayo? Ikaw ay nagiging bago na. Ano yung ibig sabihin? Tingnan niyo po yung word na yun, na if any man be in Christ, Tagalogin natin, ang sino man nakipag-isa kay Kristo. In other words, nakipagrelasyon kay Kristo. Isa na siyang bagong nilalang. Bakit ka tinawag na bagong nilalang? Dahil yung dati mong pagkatao, yung dati mong old sinful nature, ito ay napawi nung ikaw na ay nakipagrelasyon kay Jesus. And that is your identity. Christ is in you. Kaya tinawag na Christian. Christ, then I-A-N. Ang Christian ay galing sa salitang Christ. I-A-N, ibig sabihin, I am new. Kung wala ka kay Kristo, I am nothing. Ang ibig sabihin po ng I-A-N. Pero nung si Kristo nga tinanggap mo, I am new. Naging bagong nilalang ka. Kaya yan ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati mong pagkatao, ikaw ay pawang bago na. Kaya, ang Christian identity, meaning na born again ka, na ipanganak kang muli,
dahil si Kristo na ang iyong Diyos na nananahan sa puso mo. You understand? New identity. And you are in covenant with Him. Ikaw ay mayroon ng tipan, nakipagtipan ka sa Diyos. Nung tinanggap mo siya sa buhay mo, siya na yung katipan mo at siya yung Diyos na hindi mangiiwan sa'yo. Huwag mo siyang iiwanan. Pwede mong iwanan ng Diyos, kawawa ka. Ngunit kapag ikaw ay nanatiling tapat sa Kanya, sasamahan Kanya habang ikaw ay nabubuhay. That's why God's name is upon you. You are carrying the name of Jesus. Kaya ka tinawag na Christian. Ano muli ang meaning ng Christian? Okay. Christ is in you. Ano ang ibig sabihin ng I-A-M? Everybody say, I am you. Ayan. Ako'y naging bagong nilalang. Praise God. Sino ngayon dito ang mayroon ng Kristo sa puso? Woo! Hallelujah! Alright. Number 2, na illustration po natin ay ang sinasabi niya, God's hand is upon you. Wala kang dapat ikalungkot sa buhay dahil ang kamay ng Diyos ang siyang gumagabay sa iyo. God's hands is upon you. God didn't use the hands-on approach with creating anything except human being. Gusto ko malaman ninyo, no, wala siyang ibang ginamit nung likhain niya ang tao. Ang ginamit niya ay kamay niya mismo. Makinig kayo mabuti, look at this part right now. Nung likhain ng Diyos ang daigdig, nagsalita lang siya, magkaroon ng langit at ang lupa, at nagkaroon. Nung likhain niya ang mga puno at mga damo, magkaroon ng mga halamanan at nagkaroon. Nung likhain niya mga hayop, sinabi niya magkaroon ng mga hayop at mga isda. Pero nung tao na ang likhain niya, ang sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. At kumuha siya ng putik. Ito'y kanyang hinulma. Naputikan ang kamay ng Diyos nung likhain kanya. Hands-on. Dinesign kanya. Hindi sinabing maging tao ka. No. Dinesign ka ng Diyos. Kaya sabi ng Genesis chapter 2, verse 7, then the Lord God tingnan nyo, form the man from the dust. Mula sa abo. Nilikha niya ang tao. He breathed the breath of life into the man's nostrils. Hininga niya ito. Then naging buhay na kaluluwa. Naging living person. Ganon kanya nilikha. Ang anghel, hindi niya ito hinulma. Sinabi niya magkaroon ng mga anghel. Pero nung ikaw na at ako ang likhain niya, hands-on siya. Ganon kakahalaga. Kaya pangalagaan mo ang sarili mo. Pasalamatan mo ang Diyos dahil nalikha ka niya. Huwag mo sasabihin, bakit? Ginusto ko ba na maging tao sa mundong ito? Bakit? May mga tao din na nilalabanan ng kanilang mga magulang. Bakit? Kasalanan ko ba na isiling niyo ako sa mundong ito? Kaya na may kagagawan? Excuse me. Kaya ka nabubuhay ngayon, ang Diyos ang may gawa sa iyo. You have to understand clearly. Yes. Kaya sabi niya, but the Lord did not take His hand off after creating you. After kanya nilikha, hindi kanya pinabayaan. No, He has a special love and care for you.
Mayroon siyang espesyal na pagmamahal at pag-aalaga sa iyo. Gusto kong malaman mo yon. Huwag mong isipin na ang Diyos ay malayo sa iyo. At huwag mo rin sasabihin, bakit sila pinagpala, bakit sila mayayaman, bakit ako, ganito ang buhay ko. No! Gusto kong maintindihan mo kaagad, kaya ka naging tao. Nabubuhay ka ngayon. Ang kamay ng Diyos ang siyang umaalalay sa iyo. In fact, kung ikaw ay tinutuwid ng Diyos, it is because mahal ka niya. Napansin niyo yung salita sa book of Hebrews chapter 12 na ang mga mahal ng Diyos at kanya itong pinapalo kapag nagkakamali. Kamay ng Diyos. Iginagayad ka niya. Anak, mali yan. Dito ka. Kaya nga palang sabi nga ni Haring Solomon sa mga magulang, huwag niyong ilalayo ang pamalo sa mga bata. Dahil sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Pero hindi sinasabing hagupitin sila at sila ay parusahan. Kundi papaluin sila ng tama. Kung sila'y nagkamali, ipapaliwanag nyo ang kanilang pagkakamali. The same with us. Kung tayo mismo ay nagkakamali, itinutuwid tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos, ayaw ng Diyos na mapahamak tayo sa impyerno. Are you following me? Yes. Kaya naalala ko dito si Jabez. Dito po sa 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Si Jabez ay nanalangin ng ganito. He was the one who prayed to God of Israel, "Oh, that you would bless me and expand my territories. Please be with me in all that I do and keep me from all troubles and pain." And God granted him his request. Matindi manalangin si Jabez. Lord, please, 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 expand my territory. Ibig sabihin, Lord, palawakin mo ang aking kabuhayan. And please, be with me sa lahat kong gagawin. Ganun ba kayo mag-pray? Sino po dito nagpipray bago siya magdesisyon? Sino dito mayroon po mga plano sa buhay? Pagkakaunti lang may mga plano pala. Naalala niyo po yung mga tinuro ko sa inyo noon? Pag wala kang plano, walang gagawin si Lord. Sino may mga plano? Yes. Noong nagkaroon ka ng plano, makinig kayo mabuti. Inihandog mo ba ito kay Lord? Hiningi mo ba ang guidance ni Lord? Sabi ni Jabez, "Please be with me in all that I do." In other words, Lord, ayaw ko magkamali. Please, lahat ng gagawin ko, please, tulungan niyo po ako. And keep me from all troubles. Ilayo niyo po ako sa lahat ng mga kaguluhan. Maging pains, sa lahat ng mga uri ng sakit. And because sa panalangin ni Jabez na yon, and God granted him his request. Iba ang sagot ng Diyos sa kanya. Naging masayain ngayon si Jabez. Dahil ang mismong Jabez name means pain, misery. Kaya binago na ng Diyos ang kanya pong direksyon sa buhay. By the way, patalastas lang tayo. Huwag kayong, alam niyo ba na kung ano ang pangalan mo, yan ang destiny mo? Susunod pag-aaralan natin yan, ha? Sabi nga ni Haring Solomon, huwag ka daw maglalagay ng pangalan sa anak mo na fully. Ano yun? Fully means loko-loko. May mga meaning ang lahat ng pangalan. Si Jabez ay pains. Pero, nung siya'y nagpakumbaba kay Lord,
yung kanyang miseries na baliktad. Tandaan ninyo, pag matapos yung malaman ang meaning ng mga pangalan ninyo at sabi niyo, parang pangit, lumuhod ka na kaagad kay Lord. Lord, baguhin niyo po ang aking direksyon ng buhay. Help me and give me victory over my life and my destiny. Kaya minsan binibigyan kayo ng mga palapalayaw, di ba? Ang karamihan pa naman sa mga palayaw ay pangit. Kaya tingnan ninyo, si Jacob, pinalitan ng Israel. Kasi ang pangalan Jacob, tuso. Anyway, dito muna tayo. Gusto ng Lord na maging masaya tayo. Kaya si Jabez ay pinagpala ni Lord para yung kanyang pain, yung grief, yung kanyang misery ay mapalitan ng joy. Isaiah chapter 41 verse 10. Don't be afraid, for I am with you, sabi ng Panginoon. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Ang ganda, pag ikaw ay nasa Diyos, you have His name. And you have God's hand, wala kang dapat ikatakot sa buhay. Wherever you go, kasama mo ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. And number three illustration, God's plan is upon you. Alam niyo ba na mayroon pong plano ang Diyos sa iyo? Sino dito ang nagsasabing may plano ang Diyos sa kanya? Sino rin ang nagsasabing maganda ang plano ng Diyos sa kanya? Makinig kayo mabuti. Huwag kayong mag-iisip na pangit ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya ka nabubuhay ngayon at nakaupo ka ngayon dyan, ang plano ng Diyos sa iyo ay napakaganda. Bakit? Pinili ka niya. At ito ang sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you. Alam ko ang plano ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, they are plans for good and not for disaster. Ang mga plano ko sa iyo ay magaganda at hindi kapahamakan. To give you a future and a hope para bigyan ka ng magandang kinabukasan at pag-asa. Yan ang plano ng Diyos sa iyo, kaya ka nakaupo dyan. God's plan for you is to prosper you and not to harm you. Come on, sabihin natin, Lord, thank you sa magandang plano mo sa buhay ko. Lord, ang buhay ko ngayon, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, dahil mo. Woo! Hallelujah! Dahil ni Lord. That's why always put it in your mind and in your heart. Maging positibo kayo sa inyong mga confession. Huwag na huwag kayong mag-iisip na, siguro, ganito ang gulong ng palad ko. Siguro ganito talaga ang buhay. Kaya tuloy yung mga mahihilig sa gulong ng palad na drama. Nahawaan. Gulong ng palad, ang buhay ko. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Gulong. Yun, pagulong-gulong tuloy. Walang direksyon. Tandaan mo, ang tunay na masayang buhay ay buhay na sa Diyos nakaalay.
Oh, tingnan niyo yung buhay ni David. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, gulong ba ng buhay ang kanila naging buhay? Hindi. The moment na tinawag sila ng Lord, they became successful and prosperous all the way. Yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Ang buhay mo, dire-diretsong pataas. Hindi gulong ng buhay. Kung gulong ng buhay, hilo. Nakakahilo ang gulong ng buhay. Ay bakit nakakahilo? Ba't di ka ikot ang ikot? Gusto ng Lord na maging masaya ka. Lamang kailangan malaman mong lubos at panahanin ito sa puso at isip mo. Ang plano ng Diyos sa iyo ay higit na mas maganda kaysa plano mo. Hallelujah! Your birth was not an accident. Tatandaan niyo po yun. Ipinanganak ka sa mundong ito, hindi yan aksidente. You were created especially for such a time as this. Ang ganda, kaya ka naisilang sa mundong ito at na-born again ka ngayon, tatandaan mo to. Tanggapin mo lang ang salita ng Diyos sa paganda na ang buhay mo. You will have a clear direction. Anong purpose ng pagtanggap natin ng salita ng Diyos upang ito'y isa katuparan? Ang Biblia, tuturuan kanyang maging masipag. Tuturuan kanyang maging masinop. Tuturuan kanyang maging malakas. Tuturuan kanyang maging matalino. Tuturuan kanya na maging mabait sa kapwa mo. Tuturuan kanya kung paano ka sumunod sa kanyang kalooban. At tuturuan kanya kung paano ka maging masagana sa buhay. Yan ang Biblia. Tignan niyo po, maraming tao. Okay, naging mayaman sila, pero magulo ang buhay. Why? Walang salita ng Diyos. Isa lang ang direction nila, maging mayaman. Pero pagdating na sa solving problem, hindi na nila kayang gawin. Ang kanilang mga buhay ay nag-i-end sa pagpapakamatay. It is because wala silang salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng direksyon. Kaya, hindi aksidenteng buhay ka ngayon. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Again, sabihin natin muli, ang buhay ko lalong gumaganda dahil kay Kristo. Woo! Sabi mo ngayon, akin yun! Ephesians chapter 2 verse 10. Tingnan natin ang sinasabi ng verse na ito nang sabi ni Pablo, for we are God's masterpiece. Oh, pero mo masterpiece ka ni Lord? Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis? He has created us anew in Christ Jesus. Nabago ka talaga. He created you anew in Christ Jesus. So we can do the good thing He planned for us long ago. Kaya kung ikay naisilang sa mundong ito, may plano ang Diyos sa iyo, sa iyong paglago, sa iyong pagtanda, makikita mo ang great success ng buhay mo. Hindi ako maso-surprise that one day you will testify here. Naalala ko, one of our brethren, isa sa kapatid po natin, estudyante pa lamang, matalino na, pero kaya siya naging matalino, nakilala niya si Lord. Hanggang siya naging ordinaryo na guro sa isa pong public school. Hanggang sa siya nagkaroon ng wisdom kung paano siya maging makatapos ng masteral niya. Hanggang sa naging doctorate degree siya. Hanggang siya napapansin ng mga tao. Isa sa nakausap kong tao, ang sabi niya, alam mo yung kapatid na yan, napakatalino niya. Pagdating sa mga mathematics na yan, grabe, parang mani-mani lang sa kanya.
Hangang ako sa Kanya eh. Alam nyo, sa blessing ng Lord sa tao pong yun, tandaan nyo, walang bisyo, wala di katiting. Nakapokus lagi kay Lord. Tapat sa gobyerno. Alam nyo ngayon, siya po ang naging presidente ng BSU. At alam niyo po ngayon, siya ang presidente ng mga presidente ng lahat ng state university sa buong Pilipinas. At siya po, si Brother Terso Ronquillo. JA1. Why? God is a God of promotion. Kaya wag mong sasabihin na ikaw ay walang-wala. Mali. Gusto ng Diyos na tumingin ka sa Kanya para ikaw ay mayroon. Kaya kayong mga magulang, patuloy na nananalangin, patuloy na maging masipag, patuloy na i-guide ang inyo pong mga anak. At tatandaan po ninyo ito, darating ang panahon, ang buhay ninyo ay maging buhay na patotoo sa napakaraming lugar. Sa inyong community, sa inyong syudad, makikilala nila kayo because the Lord blessed you. That's why God's plan is upon you. Ang ganda ng plano ng Diyos sa iyo. Amen? Sinong gusto ng promotion? Naalala ko, ang taong masipag, ginagabayan ng Diyos. Pero ang taong tamad, kinamumuhian ng Diyos. Na ang utos sa mga tao, utos ng Diyos sa mga tao, pagdating sa mga taong tamad, huwag pakakainin. Ang lupit, no? No, hindi malupit. Ibig sabihin, dinidiscourage ng Diyos ang mga taong tamad na mabuhay. At kung gusto mo na mabuhay ka na matagumpay, maging masipag ka, ang kamay ng Diyos ay sasamahan ka. Hallelujah! Now, ano dapat natin gawin? Gusto niyo maging matagumpay sa buhay? Yes. Ito ang mga dapat yung gawin. Sabi nga niya, you have not to worry about your future. Hindi ka dapat pumangamba sa iyong mga panghinaharap. Kung kilala mo ang Diyos mo, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, praise God, sandalan mo ang Diyos. Umasa ka sa Kanya. You have not to worry about the future. And you have you have the confidence that your future is in the Lord's hands. Sabi nga ng Isaiah chapter 46 verse 10. Ang sabi niya, only I can tell you the future before it even happens. Everything I plan will come to pass. For I do whatever I wish. Si Lord daw, sasabihin niya ang ating pong magandang kinabukasan. Bago mangyari, sasabihin na niya. Tulad ngayon, nangungusap ang Diyos sa inyo. Sasabihin niya ang maganda mong kinabukasan. Lahat ng pinlano niya ay mangyayari. Kaya, sa Diyos ka kumapit, dahil siya pala ang may mas magandang plano sa iyo. Kaya pag ikay gumawa ng plano, may gagawin si Lord. Pero lahat ng plano mo, sasabihin mo sa Kanya, Lord, let your will be done. And God will bless you. Those are the illustrations. Now, paano natin ito i-apply? Number 1, do you want to apply what we have learned today? Una, desire. Everybody say desire. Desire to be in His presence always. Sabi nga ng Bible sa Psalm 48 verse 1 and 2,
How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord with my whole being, body and soul. I will shout joyfully to the living God. Si David, ganun po siya ka-in love sa pagsamba sa Panginoon. Sobra ang in love niya. Sino po ditong excited tuwing linggo ay pupunta sa worship place? Sa totoo lang, if your attitude, your heart and mind ay laging desire na sambahin si Lord. Every time na excited kang pumunta sa kanyang worship place, with your whole being, body, soul, and spirit, at ang sabi mo ay, I will shout joyfully. Yung iba po darating sa church, ang tanghali na, nagpipreach na ako sa kapalang darating. Paano ka nakapagpuri? Alam mo ba, you have to come early so that you can prepare your soul in worshiping your God. Yun ang pagsamba, hindi kumpleto. Ang pagsamba, kung napupunta ka lang, makikinig lang ng word. Kaya nga, mayroon pong salitang worship. Everybody say worship. Worship means pupunta ka para sumamba. Dahil ang worship para kay Lord. Pag preaching na, para na sa'yo. May kusap ako dito. Pag sinabi nating worship para kay Lord, ikaw yung magbibigay ng papuri sa Kanya. Kaya sinasayawan mo siya, pinapalakpakan mo siya, kinakantahan mo siya. Soul and your whole being, ginagawa mo yun sa Kanya, para sa Kanya yon. Pagdating na ng preaching, para na sa'yo. Pagdating ng prayer, para din sa'yo. Ang prayer, para sa tao. Kaya ka humingi kay Lord. Ang papuri, hindi para sa tao, sa Diyos yun. Kaya pwede ba, pag-araw na linggo, maaga ho kayo? Ang lamig-lamig ng tubig, Bishop Art. Nagpapainit pa. Ay, nako. Kaya nga unahin mo si Lord. Eh di maaga magpainit ng tubig. Pagkakasarap ng matulog. At pagkakalamig kasi. Ay maagang matulog. Alam nyo, yan ang dapat yung maintindihan. Kaya si David, tinawag siyang a man after God's own heart. Kasi walang inisip si David, kundi parangalan, papurihan, sayawan ang Diyos. Dahil yun ang pinanggagalingan ng kanyang kagalakan. You cannot enjoy what you want if you're not dwelling in the presence of God. Kailangan mong ma-enjoy ang blessings ni Lord. Kaya nga sabi niya, you cannot enjoy what you want if you are not dwelling in His presence. Kaya again, ang pagsamba ay para sa Diyos. Ang pakikinig ng sermon ngayon ay para sa iyo. Kaya yung kinantangan natin kanina, help me live to worship you. Help me live to honor you. Help me live to know you more. Lord, you alone will I adore. Take me by your hand and lead me to your will. I can't live without you. Everybody say that word. I can't live without you. Sabay-sabay please. Oh Lord, I trust in you. Ito yung pagsamba na ginagawa natin.
Ang sarap na ang Diyos ay lagi maranasan natin ang kanyang yakap. Yes? Bago natin yung kantahin mamaya-maya, let me give you number 2. Una, yung desire to be in His presence always. Nasahin ninyo lagi ho yun. Pag yan na, kapag naramdaman nyo na po yung lagi kayong excited na sumamba sa Kanya, that is a sign of your maturity. Nagmamatured na kayo sa inyong buhay Kristiyano. Yung bang hindi ka mapakali na hindi mo inaawitan ang Diyos. Number 2, acknowledge your nothingness. Trust in Him. Yes, i-acknowledge mo ang iyong kawalan. At kailangan magtiwala ka sa Kanya. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Magtiwala ka sa Kanya at igagad Kanya sa lahat ng mga gagawin. Huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Please, apart from God, we can do nothing. Trust in the Lord with all thine heart. Do not depend on your own understanding. Huwag mo sasabing, kaya ko to, kaya ko lahat yan. Magtiwala ka sa Lord. Manghihina ang iyong kaisipan, manghihina ang lakas mo, manghihina ang talino mo. Kapag hindi ka umaasa sa pinanggagalingan ng lakas mo. Si Lord lang yun. Amen? That's the number 2. Acknowledge your nothingness. Sasabihin mo lang, Lord, wala po akong magagawa kung wala po kayo sa akin. Number 3, be proud. You have the name of Jesus being a Christian. Maging proud ka dahil nasa iyo ang pangalan ni Kristo. Yes, you have the name of Jesus. Sabi nga ng Bible, si Jesus Christ, He is the only Savior. Sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, and she will have a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins. Si Kristo lang ang pwedeng maglinis ng iyong mga kasalanan. And praise God, Christ is in you. Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit, tanging ang pangalan lamang ni Kristo ang ibinigay ng Ama na sukat ikaliligtas ng sangkatauhan. Wala nang iba pa. Wala kayong dapat paniniwalaan pang Savior. Si Jesus Christ lang ang Savior. There is salvation in no one else. God has given no other name under heaven by which we must be saved. That is the only name of Jesus. At ganoon din ang sinabi ng 2 Corinthians 5:17 muli, ang nagipag-isa kay Kristo siya ng bagong nilalang. Wala na ang dati niya ang pagkatao, siya ay pawang bago na. Sa Diyos lang tayo umasa at sa Kanya lang tayo magtiwala. At kung namumuhay ka sa sarili mong lakas at sinasabi mong kaya mong mabuhay na walang Diyos, ikaw na ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Remember, wherever you go, you carry His name. That's why you are called Christian, meaning Christ is in you. And if you want to live victoriously, gusto nyong mabuhay na matagumpay, nang may kagalakan, nawa ang iyong puso ay lumago sa Panginoon. Ngayon, at makakahanap ka ng lakas at ginhawa sa Kanya upang ikaw ay magdiwang ng ibayong galak. Magsaya ka. Ang kasiyahan, kagalakan, sa Diyos mo lang ito
matatagpuan. Sa mga taong matatalino, malalakas, magaganda at mayayaman, pag pinagtiwalaan mo sila, mabibigo ka. Dahil may hangganan ang buhay nila. Pero kay Kristo, He is the everlasting God who could give you a wonderful future. Nasa Kanya ang pinakamagandang kinabukasan. Hindi lang habang nabubuhay ka sa mundo, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Tumayo tayong lahat. Ibigay natin ating buhay sa Kanya. Help me live to worship You. Help me live to honor You. Help me live. Help me live to know You more. Lord, You alone will I adore. And take me by Your hands. Come on, worship Him. And lead me to Your will. I can't live without You. I can't live without You. Lord, You, Lord, I trust in You. I trust in You all of my days. I trust in You all of my ways. Help me to know You more, that I may give You all the praise. I trust in You, all the promises. You never leave me nor forsake. Take me always by Your hands. Lord, I put my trust in You. Sino dito nagtitiwala sa Lord? Please, trust God. Sing this song again. Lord, tulungan mo ako pong sambahin Ka. Lord, bigyan mo ako ng lakas na Ikaw ay aking mapapurihan sa buhay. Shall we sing this song from the bottom of our heart? Damahin mo ang yakap ng Diyos sa iyo habang inawit mo ang awiting ito. Sing this song right now. Help me live to worship You, Lord. Help me live to worship You. Help me live to honor You. Help me live to know You more. Lord, You alone will I adore. Take me by Your hand. Lead me to Your will. Lead me to Your way. I can't live without You. 'Cause I can't live without You. Oh Lord, I trust in You. I trust in You all of my days. I trust in You all of my ways. Help me live to know You more, that I may give You all the praise.
I trust in you always, Lord. In you always, I trust. In you always, I trust. In you always, Lord. Sabihin mo, I trust in you, O God, always. I trust in you always. I trust in you always. I trust in you always, all of my days. I trust in you all of my ways. Help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. Ipatong natin ating mga kamay sa ating dibdib. Signs that we are trusting God. As we sing one more time, the song, I trust in you. All of my days, I trust in you. All my ways, help me live to know you more, that I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me nor forsake. Take me always by your hands. Lord, I put my trust in you. Take me always by your hand. Lord, I put my trust in you. We trust in you. We trust in you. We trust in you, Lord. We trust in you, Lord. Say it, Lord, we trust in you. We trust in you, Lord.
trust in you always. I trust in you always, Lord. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, sabihin natin ang panalangin ito habang tayo nagtitiwala sa Kanya. Sabihin natin, Lord, sa iyo lang po ako nagtitiwala. Salamat sa buhay na binigay mo sa akin. Pinagkatiwala mo ang pangalan mo sa akin. Pinatawad mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. At patuloy mo akong pinatatawad, O Diyos, sa anumang kasalanan na aking nagawa, naisip at sinalita, mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan. Lord, thank you for your blood. Linisin mo akong lubos ng banal mong dugo. Lubos kang maghari sa buhay ko. Help me live to worship you. Help me live to honor you. And help me live to know you more, that I may give you the praise. Lord, I trust in you always. Ikaw ang masunod sa buhay ko, Panginoong Hesus. Habang kayo nakayukot, nakapikit, ikaw na nagtitiwala sa Panginoon, sige, manalangin ka sa Diyos. Ano bang gusto mong ipagkatiwala sa Kanya? Sige, you pray right now. Close your eyes. Huwag mong tingnan na nasa kaliwat kanan mo. Pray to the Lord right now. Ito yung time na dinideklara mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Ito yung time na humihingi ka ngayon sa Kanya. Come on. Lord, dinggin ninyo ang dalangin ng inyong mga anak. Bawat anak mo nagtitiwala sa iyo, O God. Lord, dinggin ninyo ang dalangin ng kanilang mga puso. Lord, bawat bigkas ng kanila pong mga dalangin, dinggin niyo po, Panginoon. Because you know the end of the beginning. Alam mo ang katapusan ng simula. At salamat dahil nakilala ka ng mga anak mo. Salamat na born again po kami. Salamat sa buhay. Salamat, Lord, sa mabiyayang buhay. Thank you, Lord. We worship you, Lord. We trust in you, Lord. Lord, padaluyin mo ang kagalingan sa may karamdaman. Siya na nagtitiwala sa iyo, renew and rejuvenate their bodies. Sila din, O God, na may pangangailangan pinansyal. Bigyan niyo sila lahat, O God, ng pabor, ng kasipagan at kalakasan at talino sa kanilang paghahanap buhay. Sila lahat na nagtitiwala sa iyo ng kanilang mga mahal sa buhay, ma-born again. Lord, save all their loved ones. Hayaan niyo, Panginoon, ano mang problema sa asawa, sa magulang, sa kapatid, sa trabaho, whatever problems it is, Lord, only you who could solve the problems as these people trust in you. Bless their lives, Lord. Open the heavens wide. Pour out your blessings, Lord. We put our trust in you. Bless your people, Lord. I declare this sa inyong mga buhay.
At mula ngayon, dinideklara ko, magalak ka. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. At hindi ka may bababa, may babagsak ng anumang kalungkutan. You have Jesus in your life. You will always rejoice in the name of Jesus. You are super blessed today. I declare that you are super blessed. In Jesus' name. Jesus! Woo! Rejoice! Lord! Woo! Rejoice! Hallelujah! Jesus! Rejoice, people of Zion. J1 people, you are super blessed. And all of you who watch this worship service, you have the joy of the Lord. Amen! And the joy of the Lord is your strength. Woo! Hallelujah! Bigyan mo ng fist bump yung 7 kapatid mo na nasa paligid mo. Sabi mo, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on! Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Woo! Hallelujah! Rejoice in the Lord.